Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung lalakarin pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, "Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw." Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninive, "Ito'y utos ng hari at ng kaniyang mga pinuno. Walang kakain isa man. Wala ring iinom maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kaniyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin." Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi tinantanan ng Diyos si Jonas. Patuloy pa rin siyang binigyan ng misyon na pumunta sa Ninive. Napilitan si Jonas na pumunta doon. Oo, napilitan kasi makikita natin na half-hearted siya sa paggawa ng kanyang misyon. Malaki ang lungsod ng Ninive. Maring ito'y isang exaggeration. 3 araw daw ang kailangan upang bagtasin ang lungsod. Siguro mga 70 kilometers ang lawak. Baka mulang Maynila hanggang Tagaytay. Napakalaki nun. Lumakad lang si Jonas ng 1 araw. 1/3 lang ang naabot niya. Ang kanyang mensahe ay hindi nagbibigay ng pag-asa. Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Hindi siya nanawagan ng pagsisisi. Nagbibigay lang siya ng balita na sisirain na ang lungsod. Pero ang mga tao ay tumugon. Naniwala sila sa Diyos. Nag-ayuno silang lahat. Nagdamit ng sako na tanda ng pagsisisi at tumalikod sa kanilang pagkakasala. Nagbagong buhay sila. At noong makarating ang balita sa hari, siya mismo ay nagsisi at inutusan ng lahat na magsisi. Baka naman magbago ang loob ng Diyos kapag nakita niya ang kanilang pagsisisi at pagbabagong buhay. Ito yung sinabi ng hari. Ito yung naisip nila. Hindi naman yata malupit ang Diyos, sabi nila. At tama nga ang pagkakilala nila sa Diyos. Nung makita niya ang pagbabago ng mga tao,
hindi niya ipinagpatuloy ang paggunaw sa lungsod. Ang pagpapakumbaba ay ang kahinaan ng Diyos. Nadadala ang Diyos ng pusong mapagpakumbaba, at ang pagsisisi ay tanda ng pagpapakumbaba. Kaya noon, ang nagsisisi ay nauupo sa abo, tulad ng ginawa ng hari mismo ng Ninive. Kung mayroong banta na galing sa Diyos tulad ng banta ng parusa, ang layunin nito ay hindi upang magparusa, kundi upang manawagan ng pagsisisi. Ayaw naman ng Diyos ang kamatayan ng makasalanan. Gusto niya na magbago ang tao upang hindi na dumating ang parusa. Kaya nga sinabi ni Jesus na siya ay pumarito hindi upang magparusa, kundi upang magpatawad. Ganun na lang ang kagustuhan niyang magpatawad, na tinanggap na ni Jesus ang parusa para sa atin upang tayo ay mapatawad. Tama ang pananaw ng masasamang taga-Ninive. Magbabago ang pasya ng Diyos kung makikita niya ang pagbabago nila dala ng kanilang pagsisisi. Panginoon, bigyan mo kami ng kalooban na mapagpakumbaba. Tulungan mo kaming magsisi at maniwala sa iyong pagpapatawad. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.